Dumating ang araw ng anibersaryo ng kumpanya. Ito ay ginanap sa sikat na Great Royal Hotel na kilala ng lahat. Napakaraming mararangyang sasakyan ang dumadaan at nagbaba ng sakay sa harap ng pasukan ng hotel, na animoy parang baraha sa pagkasunod-sunod. Nakakasilaw na hanay ng mga kilalang tao, sosyalidad, at yaong kabilang sa pinakamakapangyarihang at maimpluwensyang tao ng lungsod, ay nagtipon dito ngayon upang ipagdiwang at igalang ang prestihiyosong 25th anibersaryo ng Golden Dragon Corporation. Biglang isang Volkswagen Phaeton, na may makinis na metal na pintura, ang tumigil sa daanan ng hotel, at ang bellhop ay umusad upang buksan ang pinto. Bumaba si Leo sa sasakyan, ang lahat ng mga bisita ay huminto upang makita siya. Nakasuot siya ng isang itim na suit na may disenyo na pin bilang prinsipe, at sa loob ay isang puting mahabang manggas na may isang silver na disenyo sa isang kwelyo, at may itim na kurbatang sa leeg. Nakaayos ang kanyang buhok, kaya ito ay naging mas gwapo tingnan. Pagdating ni Leo sa lugar ng pagdiriwang, agad siyang nilapitan ng mga reporter at biniro siya. Pumasok siya sa Banquet Hall at nakipagkamay sa mga tao. The Banquet Hall was a grand space, to say the least. The walls were covered with a shimmering gold paper, and in the middle of the ceiling above the carved oak table was a candelabra. Ang makintab na pilak na kubyertos, ay mabigat sa kamay at kuminang ng maliwanag sa ilaw ng gabi. Sa bawat lugar ay may nakalagay na baso ng alak na walang laman, at may mga magandang nakatiklop na table napkin. Ang silid ay dinagsa ng mga magagandang kababaihan. Ipinapakita ang kanilang kamangha-manghang mga alahas at makikisig na binata, tumatawa at nakikipagkwentuhan tungkol sa negosyo at politika. Sinimulan ng MC ang seremonya ng programa. Pagkatapos nito, tinawag ng MC si Leo, para sa kanyang talumpati bilang may-ari at CEO ng Golden Dragon Corporation. Good evening ladies and gentlemen. Thank you for all of you for joining us tonight, to celebrate our 25th year anniversary in the global business. Another year in business, another reason to celebrate. A company anniversary marks another year of growth, of creativity and success as a business. Many thanks for your kind and generous remarks, these lead partners, clients and our generous sponsors, who have made, and continue to make it possible for us to fulfill our mission and dream. Thanks to the entire staff team working as a whole. Many of you have been a big part of our journey, and your support has enabled us to change for the better, the life chances of many young people. In all these years, what has passed, we have seen all these successes and failures, high places and lows, celebration and crises, everything. But the one thing we never did was accept defeat. These, our faith in each other, our trust on each other, and our commitment to the company, are those factors which brought us to the place where we are now. I will never see this successful journey without you. Unity holds the power to fight every obstacle in our path. I hope you will continue your good cooperation and contribution to our company growth. It is a day to remember and to celebrate. I am grateful to all of you. Let all your goals, files, deals and every other stress be done for these few hours, and congratulate yourself and congratulate each other for being able to achieve so much. This is your day, our day, and we will make it memorable forever. Thank you for your support. Happy 25th anniversary. Then Willie gave him champagne and cheers everyone. Cheers, say everyone. Matapos ang kanyang espesyal na pagsasalita, sinimulan nila ang pagdiriwang at nagsimulang gumanap ng kanilang mga inanyayahang music hero, at mga awit para sa okasyong ito. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Leo sa mga panauhin, at nakausap sila. Habang nakikipag-usap si Leo sa ibang panauhin, may lumapit sa kanya, isang sexing babae. Nakasuot siya ng nakaistilong pulang damit, at may disenyo ng mga brilyante. Ito ay isang mahabang sexing damit na espesyal na nagdisenyo para sa kanya, at inilantad ang kanyang sexing katawan. Mayroon din siyang magandang buhok, at magandang mukha. Hi Leo, bati nito habang nakangiti sa kanya, at hinawakan siya sa mga braso. Lucy,
At tinanggal kaagad ni Leo ang kamay nito sa braso. Wow! Ang ganda-ganda ng partner mo Leo, sabi ng kliyente niya. Hindi ko siya partner. Pinabulaanan ito ni Leo. Bakit hindi? Bagay kayong dalawa, sabi ng kliyente niya. Kita mo, tutal, wala ka namang partner ngayon di ba? Ako na lang ang partner mo. Sabi ni Lucy habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang braso ni Leo. Nang marinig ni Leo na, wala siyang kasama ngayong gabi. Iniwasan niya ito, malamang naiisip niya si Serena. Excuse me, sambit ni Leo at tumalikod kay Lucy. Habang naglalakad siya ay tumingin kaagad siya sa taas, sa may second floor, at nakita niya si Serena na nakatingin sa kanya. Hindi alam ng lahat, ang kanyang asawa ay nasa pagdiriwang, at habang inaalagaan ni Leo ang lahat ng mga panauhin sa baba. Hindi ito pinalampas ni Serena, nakita niya si Lucy na nakahawak sa kanya at niyakap siya. Tanong agad ni Willie kay Serena nang umakyat na siya. Ma'am, ayos ka lang ba dito? Tanong ni Willie sa kanya. Okay lang ako, sabi ni Serena. Lumapit muna siya rito. Sino ang babae na nakasuot ng pulang damit? Tanong ni Serena. Nagtaka si Willie kung sino ang tinutukoy ni Serena. Nakita niyang si Lucy ang kilalang modelo, at hinahangaan ng karamihan. Inisip muna ni Willie kung ano ang magandang sasabihin. Ay, siya si Lucy, anak siya ng isa sa mga kasosyo sa negosyo ng kumpanya. Sabi ni Willie. Ano ang relasyon nila ni Leo? Diretsyong tanong ni Serena. Wala po ma'am. Si Sir, matagal na siyang umiiwas sa kanya. Paliwanag ni Willie. Sinasabi mo ba ang totoo? Tanong ulit ni Serena at sinulyapan niya si Willie. Opo ma'am. Opo, sabi ni Willie. Okay. Mabuti kung ganun. Sambit ni Serena at huminga siya ng malalim. Okay ma'am, babalik na po ako sa baba. Tawagin niyo na lang ako kung kailangan mo ako. Sabi ni Willie. Sige, sabi ni Serena. Tapos bumaba na si Willie. Nakita ni Serena na nilapitan ni Willie si Leo at may sinabi. Nakikita ni Serena ang lahat ng mga panauhin, at kung ano ang nangyayari sa ibaba. Nakaupo siya sa isang malambot na upuan na may katabing lamesita, na puno ng mga pagkain at inumin. At napapaligiran ng mga bodyguard ni Leo. Maya-maya pa ay napansin niya ang isang lalaking bisita. Matangkad ito at naka-black suit din. Biglang lumapit din sa ilang mga panauhin. Pamilyar sa kanya ang lalaking ito. Tinitigan niya ito ng mabuti, mula ulo hanggang paa. Hindi siya nagkakamali, siya nga. Kaagad na mabilis sa pagbaba ni Serena sa hagdan, hinawakan niya ang kanyang evening gown, upang hindi siya mahulog o madulas sa hagdan. Sinundan siya ng mga bodyguard niya pababa. Napansin ni Leo na pababa na ng hagdan si Serena, kasunod sa kanyang tingin, habang nakikipagkwentuhan sa mga business partners. Agad na lumapit si Serena sa pamilyar na lalaking nakita niya. Tinawag niya ito, habang papalapit sa kanya. John. Tinawag ni Serena ang lalaki. Ibinaling ng pansin ni John sa taong tumawag sa kanya ang kanyang paningin. Isang magandang babae, nakasuot siya ng isang itim na evening gown, at may mamahaling alahas. Halos hindi niya ito makilala. Jasmine o Serena. Long time no call, sinalubong siya ni John at ngumiti ng bahagya. Oo nga, kamusta ka na? Sabi ni Serena subalit wala pa rin ekspresyon ang mukha ni Serena. Okay lang, naging maayos na din ang kumpanya. Ikaw, mukha kang mayaman na ngayon. Sabi ni John habang nakatingin sa kanya pataas at baba. Oo, naghirap ako pagkatapos mo kaming iwanan. Galit na sabi ni Serena. Hindi kita pinabayaan mag-isa. May problema lang, kaya inayos ko muna ito. Paliwanag ni John. Inalagaan mo ang kumpanya mo, ngunit pinayagan mo kaming magutom. Hindi mo ba alam na mamamatay na kami sa gutom? Galit na sabi ni Serena. Hindi ko sinasadya. Hindi natuloy na sabihin ni John, dahil sinampal na siya ni Serena. Sinampal siya ni Serena ng napakalakas, galing sa ilang taon niyang paghihintay, at galit para kay John. Ang kanilang eksena ay nakakakuha ng pansin mula sa iba. Dahan-daang lumapit sa kanila si Leo. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Serena sa lalaking kausap nito. Ano ang nangyayari? Tanong agad ni Leo kay Serena, at pumunta siya sa tabi niya. Walang sinabi si Serena, dahil nakatitig pa rin siya kay John. Humarap si Leo sa lalaking kausap nito,
habang hinahaplos ang pisngi na sinampal. Nahulaan na kaagad ni Leo kung sino ito. Mark, sabi ni Leo habang nagulat siya, nang matanto kung sino ang kaharap na lalaki. Hindi siya si Mark, siya si John. Itinama ni Serena si Leo, habang nakaturo sa kanya. Ngayon alam na niya, si John ay si Mark. Walang iba. Biglang ngumiti sa kanya si Leo. At sinuntok siya ng sobrang lakas. Natamba si Mark sa sahig. Nagulat ang lahat ng panauhin sa kanilang nakita. Walang hiya ka, galit na sabi ni Leo sabay kuha sa collar ni Mark, at sinuntok ulit ito sa mukha. Nagulat si Serena at ang mga taong nakakita sa kanya, sa naging reaksyon ni Leo kay John. Biglang lumapit ang daddy at bodyguards ni Leo, at pinigilan si Leo. Nakita nila si John na duguan ng mukha habang sinusuntok ni Leo sa sahig. Sobrang nagulat ang karamihan, at hindi makapaniwala sa nangyayari, para silang nanood ng isang action film. Leo, stop it. Huwag dito, pag-usapan natin ito sa loob. Pidgel na sabi ng kanyang daddy, habang nakahawak sa mga braso ni Leo, at halos hilahin siya upang tumayo. Tumigil si Leo at inayos ang kanyang suit, at binigyan ng utos ang mga bodyguards. Dalhin niyo siya, utos ni Leo tapos pumunta na sila sa pribadong silid. Sinundan siya ng mga bantay, at dinala sa loob si Mark. Habang ang kanyang daddy, ay nagpaliwanag muna sa mga panauhin na ipagpatuloy lamang ang pagdiriwang. Pagkatapos ng isang salita, ay pumasok na rin siya sa pribadong silid. Naruroon din ang mga magulang ni Serena, at magulang ni Leo. Sumunod din si Serena at umupo sa tabi ni Leo. Umupo din si Mark at kinausap sila. Sige Mark, sabihin mo sa amin ang lahat. Sabi ni Leo at ngumisi. Leo, humihingi ako ng paumanhin, ngunit iniligtas ko lang si Serena. Alam kong may mga kapahamakan pa kay Serena, iniligtas ko lang siya. Paliwanag ni Mark. Iniligtas o dinukot? Matalas na tanong ni Leo, habang titig na titig kay Mark. Maniwala ka, nang gabing iyon, halos wala ng buhay si Serena. Kaya agad ko siyang dinala para magamot. Paliwanag ni Mark. Pero hindi ka man lang tumawag. Sigaw sa kanya ni Leo. Bumangon si Leo at pinuntahan si Mark, at hinawakan muli ang kwelyo nito sa galit. Alam mo ba kung gaano ako nagmamalasakit sa kanya? Hindi ko malaman kung saan ako maghahanap para lang makita siya. Kahit isang tawag man lang, pero hindi mo ginawa. Sabi ni Leo habang sinuntok ulit ang mukha ni Mark. Lumapit ang daddy ni Leo, at kinuha siya. Leo, huminahon ka. Tama si Leo, bakit hindi mo man lang kami tinawagan? Hindi mo man lang sinabi sa amin na kasama mo si Serena. Sabi ng daddy niya. Natakot ako, sabi ni Mark habang nakayuko. Natakot? Ibig sabihin, binalak mo talaga ang lahat. Sabihin mo ngayon, ang buong katotohanan o matatapos ka rito. Sigaw ni Leo. Sabay turo kay Mark. I'm sorry, alam ko, mali na panatilihin sa akin si Serena. Ngunit ang buhay ko lang ang iniintindi ko. Pagsisinungaling ni Mark. Ngunit pagkatapos ay talagang napuno na si Leo, at tinamaan ng husto si Mark sa mukha at katawan ng mga suntok ni Leo. Halos hinihingal at duguan si Mark nang tumigil si Leo. Nadulas siya sa sofa at napadapa sa sahig. Ang sugat sa mukha at katawan niya ay sobrang sakit, at halos himatayan na siya. Ang pag-so-sorry mo ay hindi sapat. Sa loob ng ilang taon, ay itinago mo si Serena sa amin. Kita mo ngayon, wala siyang maalala dahil sa iyo. Galit na sabi ni Leo. Alam ko, maraming maling bagay ang nagawa ko, ngunit patawarin mo ako. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Mark, habang nakaluhod sa sahig. Hindi. Sigaw ni Serena nang tumayo siya, at lumapit din kay Mark. Ilang taon mo akong itinago sa kanila. Paano mo ito nagawa sa akin? Napakasama mo. Hinding-hindi kita mapapatawad. Ayoko na makita yang pagmumukha mo. Sambit ni Serena habang sumisigaw sa sobrang galit. Sisiguraduhin ko, pagbabayaran mo yan Mark. At hindi lang ikaw kundi ang buong pamilya mo. Banta sa kanya ni Leo. Tapos hinawakan ni Leo si Serena at umalis na sila, pumunta sila sa backdoor at agad silang umuwi. Nang makasakay na sila sa sasakyan nila, niyakap ni Leo si Serena ng mahigpit, habang umiiyak siya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos na ang lahat. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ito ni Mark.
Hawak ni Leo ang kamay niya at sinabing, "Huwag ka nang umiyak, hindi na kita hahayaan na masaktan ulit. Andito lang ako sa tabi mo." Pinahid niya ang luha ni Serena, at niyakap ulit siya. Samantala, inatasan ng ama ni Leo ang mga guards, na ipakulong si Mark at sampahan ng kasong kriminal. Ipinaliwanag nila sa kanilang panauhin kung anong nangyari, at agad nilang tinapos ang pagdiriwang, at umuwi sa kani-kanilang tahanan. Nang makarating sila sa villa ay nag-usap sila. Pumunta sila sa kanilang kwarto, at umupo sa sofa. "Leo, sino si Mark? Bakit mo tinawag na John si Mark?" Tanong ni Serena kay Leo. "Si Mark ay iyong kaibigan sa pagkabata. Sinabi niya, mayroon kang ipinangako para sa bawat isa, noong bata pa kayo." Sabi ni Leo. "Ganun ba? Ibig mong sabihin ay kaibigan ko siya, kaya nagtitiwala ako sa kanya, ngunit bakit niya ako inilayo sa'yo? Kung talagang nagmamalasakit siya sa akin, bakit hindi niya sinabi sa'yo na magkasama kami?" Umiiyak si Serena habang sinasabi ang mga salitang iyon. Nilapitan siya ni Leo at niyakap. Habang ang isang kamay nito, nakahawak sa mga kamay. "Hindi ko talaga alam kung ano ang balak niya, kung bakit niya nagawa iyon. Sa araw ng ating pagtatapos, siya ang huling taong nakausap mo bago ka nawala. Hindi mo ba naaalala ang pinag-usapan niyo?" Tanong sa kanya ni Leo. Hindi ko talaga maalala. Ang alam ko lang, kasama ko siya sa sasakyan, bago kami na aksidente. Nagtalo kami, gusto ko nang umuwi, pero ayaw niya." Sabi ni Serena. "Hayaan mo na, ang mahalaga ngayon, alam natin kung sino si John. Pagbabayaran niya ang lahat ng ito." Sabi ni Leo at niyakap ulit si Serena. Matapos pag-usapan ito, humiga na sila. Makalipas ang ilang araw. Ayon sa investigasyon, si Mark ay nagtapat ng kanyang pagkakasala. Nang maglaon sa affidavit, pinlano nila ni Joyce na dukutin si Serena. Ngunit iginiit niya, na wala sa kanilang pag-uusap na tatapusin o sasaktan sina Leo at Serena. Nilalayo nilang dukutin sila Serena at ilayo ang kanilang sarili mula kay Leo, ngunit pinapatapos nina Joyce ang bawat isa. Pag-alala tungkol sa nakaraan, sinundan niya kaagad si Leo nang umalis siya sa istasyon ng pulisya, matapos makatanggap ng tawag. Nagtago lang si Mark pagdating sa abandonadong bahay. Tumango lang siya. At aminado siyang tinamaan niya si Leo ng gabing iyon. At agad niyang kinuha si Serena at pinagamot sa rest house nila. Tinawag niya ang kanilang kilalang doktor, upang gamutin si Serena. Tumagal din ng ilang araw bago nawala si Serena. Ang sandaling iyon, pagkatapos ng ilang araw. Dahan-daang iminulat ni Serena ang kanyang mga mata, at tumingin sa paligid. Nakita niya si Mark na nakayuko sa gilid ng kanyang kama. Hinawakan niya siya sa ulo upang gisingin ito. "Serena, gising ka na. Gising ka na rin." Masayang sabi ni Mark. "Nasaan ako?" Tanong ni Serena, dahil hindi ito mukhang ospital, mukhang normal na silid ito. "Nasa rest house kita. Dinala kita muna dito, para mailayo kita sa mga nais manakit sa iyo." Sabi ni Mark. "Ha? Kumusta naman si Leo? Ano ang nangyari kay Leo? Nasaan siya?" Tanong ni Serena kay Mark. "Wala na si Leo, patay na siya." Malungkot na sinabi ni Mark, ngunit nagsinungaling siya. "Ano? Hindi totoo ang sinasabi mo. Buhay pa si Leo. Paano siya mamamatay?" Hindi makapaniwala si Serena sa narinig. "Wala na siya," may tumapos sa kanya. "Pasensya na," sabi ni Mark. Hindi patay si Leo," at malakas na sumigaw si Serena habang umiiyak, kaya lumapit sa kanya si Mark at yamakap. "Huminahon ka, hindi ka pa masyadong maayos." Sabi ni Mark. Hindi patay si Leo. Mangyaring dalhin mo ako kay Leo ngayon. Gusto ko siyang makita." Sigaw ni Serena kay Mark habang nakikipaglaban siya rito. Pinilit niyang kunin ang kanyang dextrose, ngunit pinigilan ito ni Mark. "Please Serena, nagmamakaawa ako sa iyo. Kumalma ka lang kapag gumaling ka, pupunta kami kay Leo, okay?" Sabi ni Mark habang nakayakap sa kanya. "Leo," sabi ni Serena habang umiiyak, at hanggang sa makatulog ulit. Hanggang sa lumipas ang mga araw, hindi pa rin siya dinadala ni Mark kay Leo. Ayaw din ni Mark na pahiramin siya ng cellphone, dahil sinabi lang niya na walang signal sa rest house. Isang araw ay nakaimpake na sila ng kanilang mga gamit.
Pag-alis sa lugar, naisip ni Serena na pupunta sila kay Leo, ngunit nagkamali siya. Habang naglalakbay, napansin ni Serena na naglalakbay sila palayo sa lungsod, kung saan sila nakatira ni Leo. Agad niyang tinanong si Mark. "Mark, saan tayo pupunta?" Tanong ni Serena habang nakatitig kay Mark. "Pupunta tayo kay Leo." Nagsinungaling si Mark. "Talaga? Sabihin mo sa akin ang totoo, saan tayo pupunta?" Tanong ulit ni Serena. "Wait lang, darating din tayo dun," sabi ni Mark. Ngunit alam ni Serena, na nagsisinungaling siya, iba si Mark ngayon. Makalipas ang ilang araw, nagtaka siya tungkol dito. Lalo na, noong nais niyang gamitin ang telepono, upang tawagan si Leo at ang kanyang mga magulang, ngunit hindi siya pinayagan ni Mark. Wala daw signal doon. Samantalang, nakita niya ito minsan na may kausap sa telepono. Mula noon, nagsimula siyang magduda kay Mark, na para bang may pinaplano itong masama. Hindi nasiyahan si Serena sa dahilan ni Mark, alam niya na tinatakas siya ni Mark at malayo kay Leo. Naisip niya agad na agawan ng manibela si Mark. Nagulat si Mark sa reaksyon ni Serena. "Serena, stop. Delikado ito para sa atin," sigaw ni Mark. "Ibalik mo ang sasakyan. Gusto kong umuwi," sigaw din ni Serena, habang hinahawakan ang manibela. Hindi ko kaya," sabi ni Mark. "Bawiin mo ngayon. Gusto kong umuwi," utos ulit sa kanya ni Serena. "Hindi naman," sigaw ni Mark. Sinusubukan nilang hawakan ang manibela, hanggang sa ang kanilang sasakyan ay nahulog sa tubig. Tinanggal kaagad ni Serena ang seatbelt, ngunit hindi mabuksan ang pinto ng kotse. Agad siyang tinulungan ni Mark. Ngunit unti-unting hindi siya makahinga, at nawalan ng malay. Tumagal din ng ilang linggo para magising si Serena, mula sa pagkawala ng malay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala siyang maalala. Dahil sa pagmamahal ni Mark kay Serena, nagpasya siyang magpanggap na asawa niya, at ang pag-iisip ang pinakamahusay na paraan, upang malayo siya kay Leo. Pinalitan din niya ang kanilang pangalan, siya ay si John at si Serena ay Jasmine. Matapos gumaling si Serena at mabawi, nagpasya si Mark na pumunta sa ibang bansa, at pagkatapos ay tumira sila doon. Sa mga oras na kasama niya sina John o Mark, nagtaka rin si Serena kung siya ba talaga ang asawa. Kasi wala talaga siyang nararamdaman kay Mark. Pinaghihinalaan pa niya na noong nililinis niya ang singsing sa kasal, nagtaka siya sa pangalang nakasulat dito, Leo at Serena. Natagpuan niya ang pag-iisip at paghihinala. Tinanong ni Serena sa sarili, kung sino sina Leo at Serena, habang ang pangalan niya ay Jasmine. Pinag-isipan niya ito at pinilit pa ring tanungin si John tungkol dito, ngunit hindi siya sumagot, at iniwasan niya ang mga tanong nito. Mula noon ay itinatago na lamang niya ang singsing sa kasal. Pagkalipas ng buwan ay nanganak siya ng isang batang babae, at pinangalanan itong Charmaine. Simula noon nagpalipat-lipat na sila ng mga bahay, at lugar ni John or Mark, kahit na iniisip ni Serena kung hindi na siya magrereklamo, pero wala siyang magawa. Hanggang sa isang araw, ay nagpaalam sa kanila si John at umalis. Katwiran lamang niya na kailangan niyang alagaan ang kanilang negosyo. Mula noon ay unti-unting nagbago ang buhay ni Serena. Labis siyang naghirap upang mabuhay lamang, at may makakain kasama si Charmaine. Hanggang sa araw, nang sa wakas ay makilala niya si Leo ang kanyang totoong pagmamahal at asawa. Nang mapagtanto ni Leo na palipat-lipat sila ng bahay, at iniwasan ni Mark na magkita sila. Matagal na sana niyang nahanap si Serena, kung hindi lang inilalayo ni Mark si Serena sa kanya. Alam din niya na si Mark ang gumawa sa kanya ng gabing iyon.